morning sa mga usa. Good morning. Pagkalayon kayo ng Diyos, karong yung buntag, padayon ta nga magkasimba sa iyaha. And sa pagpadayon sa itong devotional, let's open our Bible in the book of Psalms, chapter 46, verse 1. Psalm chapter 46, verse 1. Ang basahon sa New Living Translation. God is our, New International Version. God is our refuge and strength, and ever-present help in trouble. We pray to Father God, we thank you, Lord, for this morning. Dahil kayo Ginoo sa mga kinubuhi. And salamat, Lord, sa kayo may magkapupukay ni Karon for our devotional before our worship service. Lord, we thank you sa mga pag-uban sa mga karon, labi na sa mga ihatag na mensahe sa mga dahil kayo na mag-provide sa mga kaalam, pagkangit mo ang kining niya mawalalungan, masaktan din mo. Basta lang, kining makatabang sa mga, maka-encourage sa mga maghahatag o reminders and mga-correct, mag-review, mag-tulo sa mga. Also, we pray in Jesus' mighty name. Amen. So, our emphasis this month of August kay life struggles. Mga pagsulay. Ang struggle sa Bisaya, ang saging Pakigbisog. pakigbisog. Grabe nga word, pakigbisog. Pakigbisog. Nag-struggle years. So, kaning struggle sa kinabuhi, dili gid ni siya malikayan. A part of life. And mag-abot niya sa itong kinabuhi sa lahi-lahi ng mga kurma. Usahay na ay physical struggles na ay kanang physical struggles, kanang antay suffering siguro mga balatian makaha, no, mga pambati sa ato ang mga lawas or naatay ginatawag nga mental struggles po sa makahatag og limit sa ato ang potential sa makahuna-una ta. Naatay mga anxiety, mga depression, uso na karon sa una, wala man sa una, no? Patug ang mga bata daw sa una na nasa bukid, patugwayon o kabaw, di ka may doon niya. Di siya patugway kabaw, di na depressed. Wala, bunala na nung depressed. Wala pa naman sa una doon, di ba? Karoon na rin na, siguro sa pag-study sa mga ekspertuan na sa atong nag-study sa atong mga mental health, yan ang nag-discoveryhan. So, kaning atong gibasa nga verse 8, God is our refuge and strength, and ever-present help in trouble. Kaning refuge diri comes from the Hebrew word nga sa lahi nga translation, shelter, ng refuge. Our God is our refuge. Sa malahi na siya sa lahi nga termino, God is our shelter pod. So modern English, shelter siya. Applied usahay sa ato mga structures like sa atong simbahan at shelter, mga silungan during our worship service. No safety from the rain. Ang shelter naghatag po niya sa to protection from natural disasters, mga bagyo, mga baha, or mga enemy attacks. So kanina time na ay kanang problema ang mga Israelites na ay Assyrian invasion. So gihimo sa Ginoo, gi-shelter sila from the attacks of the enemy. Kaning people of Israel, i-demonstrate ni God nga I am the source of your protection. Nakaingon ang writer aning Psalm 46:1 ay si God yun atong shelter. So in times of our struggles from enemy attacks, God is our shelter. And kaning concept of God being present, version of the an ever-present help in trouble is could also be praised as clearly proven, very present or ever-present concept about God can also be praised as clearly proven. God is our shelter and He is clearly proven nga atong help in times of trouble. No, sa mga past experiences nga atong mabasa diha sa Old Testament, sa history, kung giun sa sila pagtabang sa Ginoo, ana ang samis niya clearly proven na yun
throughout time that God is our very present help in trouble, in our struggles in life. It shows that God is worthy good of our trust. Wala gilain nga kanang makalabaw sa atong pwede ihatag nga pagsalig sa Ginoo. Sa iyang gyud wala tay lain masaligan. Bisan sa high-tech sa technology ron wala ra sa tuminking sa Ginoo. Sa dahom sa Ginoo. So, si God wala siya nag-promise of life without struggle. Amen ba? Wala siya nag-promise anak. Gani, we are called to pick up our crosses and follow Him. Si Jesus Christ, ingin siya nga, pick up your cross and follow me. Samot nga naagyoy kay kanang bitbiton sa mungsol sa ko, bitbit yung kagkalisod. Naagyoy na party na sa as mga anak sa Ginoo, naagyoy na tungod kay in our weaknesses, God will show us His strength. And I am your protector, I am your shelter. Di man niya mapakita na kung chill lang ang kinabuhi, di ba? Di man niya mapadayag ang iyang kinaiya kung sa siya sa taong kinabuhi. If wala tay mga pagsulay ng iyang usa sa mga kanang best example siguro nga makapalit ang mga testing sa tuwa is makahatag sa pagkalimot. Kaya ng atong mga muscle tissue, no? Wonders sa atong muscle tissue ba? Basta ato nang gina-stretch, kanunay, gina-exercise, mas magkalikon. Kaya itong mga muscle, mas likon siya. Walang mga athlete, grabe sila kanang usgan. Hindi basta-basta ang mga training. Katong nag-gold karon si isa na? Si Yulo. Grabe no? Yung mga muscle ba? Makalasa na yung lawas, nakaana ang kamot. Grabe siya training. So, yan ang isang example niya. Ang mga pagsulay, makahatag sa tuag ka ng say term na, makahatag sa tuag ka ng abilidad niya mas mulikon, no? Mas mulikon sa itong ulakaw sa Ginoo. So, mo ang promise ni God niya, He is there for us during those struggles, according sa Psalmist. Clearly proven na God is our ever-present sa tanang panahon na agit siya. Wala ang iyang promise. Wala siya nag-promise of life with a struggle, pero ang iyang promise nga na agit siya sa panahon sa itong struggles. So, pinahagi sa mga pagsulay, mapakita ni God ang iyang gahong kung sa siya sa itong kinubuhi. So, kato sa unang mabasa na ito, kasi wala na experience, pero mabasa na ito sa Bible, through their experiences sa mga Israelites, who is God. And that is the same God nga atong sibahon karong buntag. No, there are many times kung mga kinabuhi nga we feel like ma-overwhelmed na ba sa mga struggle sa life. No, siguro sa inyong edad na kuan na yun na ako agani kay bata pa ko experience ako na nako ang kalisod nga na ay mga panahon nga makaingon ko makasurvive pa kakuan unsure na ko sa akong life ba makasurvive ba ako kakuan ang struggle sa akong life nagisulayan ako way back 2015 na yung physical struggle na ako nagkasakit ko so niabot na overwhelmed pa ako ng mga pagsulay sa kinabuhi but I am always encouraged ani nga verse sa sa akong mga ganang nga verse Psalms 46:1 God is our ever-present help in trouble and atong dumduman niya, we live in a fallen world. Yun ang kanang reality sa life. Dili yun nagpuyutaan ng imperfect na kalibutan. Designed by God na perfect, pero tungkol sa sala, nahimo na siya imperfect. Muna nga, nahimo na aning mga sitwasyon sa itong mga pinabuhi. But with God's help, we can overcome even the worst of life nga pwede niya ibuno sa tuwa. Encouragement ni Lord sa tuwa. This morning, always kita gina-encourage, gina-remind, I am your protector, your shelter, your refuge in time of strength. Kaya kung sa overwhelming yung mga struggles in life, na yung mga panahon na tumalikay pa, wala na gina-mind ba nga, ato ang ginasulat
isulbad atong mga struggles in our own ability, atong own wisdom and ability. Na yung mga natural sa tao ba, self-defense mechanism. Na yung mga panahon niya, wala ko nakapray ko na sa Ginoo. Wala ko nakatawag sa iya na nakasampit. Atong linog, ako ato, wala ko nakasampit sa Ginoo ato. Kaya naghintay ko ako ato. Ambak ko galit sa higdaanan ko. Ambak ko gawas ko kay basi matrat ko sa puntahan ba? Di na mamugot ang puntahan nga ng isod siya abrihan ba? Ito, medyo ko ato nakasampit sa Ginoo. Sorry Lord. Pero, it's a reminder sa ito. So let us pray. Father God, salamat Ginoo kayo sa inyong pagpahinumdum sa mga this whole month Lord, sa among life struggle. This is kanang pagpahinumdum sa mga that bisan kung na ang reality na ay struggle sa life, but dili ni mawala sa kamatuoran niya. God, you are our refuge, our shelter, our ever-present help in trouble. Clearly proven na sa history. Hangtod karon, you are the same God nga worthy of our trust. Dili sa among kaugalingon, dili sa among mga abilidad, mga kagayahan, kundi sa imong lang gyud Ginoo. Father, ipahin ka na pamuha sa among mga ginabuhi, sa among kasing-kasing, especially this morning as we prepare ourselves, Lord, to worship you. Father, ikaw mo himayan ka na punta ang mga sentro, ang mga mata sa imong Ginoo. Dili sa among kaugalingon. Nga kami, ang goal this morning is to worship you, Lord, simbahan ka sa tibuok na mo nga kusog, sa tibuok na mo nga